Idineklarang tagumpay ng Armed Forces of the Philippines ang kauna-unahang multilateral na maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Ito ay kahit inulat ng Department of National Defense na 2 barko ng Chinese Navy ang naispatang malapit sa lugar kung saan isinagawa ang paglalayag ng mga puwersa ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DND spokesperson Director Arsenio Andolong na mistulang nag-obserba mga barkong may bow number 792 at 162 pero hindi naman ito nagdulot ng pagkabalam o kahit anong untoward incident. Ang pagkakabanggit, parang nag-o-observe lang siya at nagmamatiyag. Ata sila doon sa... So nakatail itong 2 barko sa atin or sa activity natin? Yun ang hindi ko alam kung sila ay gumagalaw or nadaanan ng ating convoy. Pero ang mahalaga doon ay hindi sila nanggambala at wala naman sila masamang galaw hapon. Tampok sa makasaysayang naval at air patrols ang communication exercise, division of tactics at photo exercise. Kasama sa mga nagparamdam sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ang BRP Gregorio del Pilar na may AW-109 helicopter, BRP Antonio Luna na may AW-159 Wildcat helicopter at BRP Valentin Diaz mula sa Philippine Navy, USS Mobile at isang P-8A Poseidon mula sa United States Navy, Royal Australian Navy HMAS Warramunga at Royal Australian Air Force P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft at JS Akebono mula sa Japan Maritime Self-Defense Force. Sinabayan ito ng ipinamalita ng China na sarili umanong maritime patrol sa rehiyon kung saan isang hindi na tinukoy na aktibidad ang sinasabing itinaboy ng kanilang puwersa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong tinutukoy nila at wala silang dapat na maging reaction dito sa ginawa ng ating mga puwersa kasi well within our EEZ. Samantala, pinawi ni Andolong ang pangamba ng grupong pamalakaya na baka magdulot ang MCA ng panibagong tensyon at harassment kung saan collateral damage umano mga mangingisda. Nakausap na natin sila at itong ginawa nga natin ay normal naman na ginagawa ng ng mga barko, yung dinaanan nila at these activities are really part of establishing stability and peace in the region. Kaya natin ginagawa ngayon para lalo sila mas makapangisda. Asahan umanong magdadagdag pa o madadagdagan pa ang parehong multilateral drill sa rehiyon lalo't mas marami pa umanong bansa nagpahayag ng suportang samahan ng Pilipinas sa krusada nitong itaguyod ang rules-based international order at ang 2016 Arbitral Award ng UNCLOS. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino.